Hello? Hello, Papa Jack. Hi, magandang umaga sa Pilipinas. Good morning. Good morning po sa Pilipinas. Good morning. What's your name? Eviana po. Ano po ulit, ma'am? Eviana. Ito talaga pinag-isipan talaga to, guys. Yes po. Na hindi ko ma-spell. Ma'am, spell mo po. Tulungan mo ako. E-V-I-A double N-A. Nang pusa double N ba? Ano natulong ng isang N doon? Wala namang natulong yun, ha? Pero pinag-isipan. We like that. Anyways. Ilang taon ka na, Viana? 25 years old po. Kinakabahan ako. 25 years old. Yes po. Okay. Asan ka ngayon? Kasi sabi mo na sa Pilipinas, wala ka sa Philippines. Nasa Canada po. Canada. Oh. Yes po. Dito lang yan sa mapaglagpas bago mag-Tarlac, di ba? Candaba pala yan. Ang luma ng joke. Hindi ko po alam. Ayan. Anong part ka ng Canada daw, sabi nila? Calgary po, Alberta. Uy. Alam mo yung kantang may Alberta sa lyrics? Hindi po. Ano po yun sa... Four Strong Winds. Yung kantang yun. Think I'll go to Alberta. Weather's good there in the fall. I've got some friends that I could go. Di mo alam? Hindi po. Parang hindi ko naabutan. Hindi ko rin naabutan. Nakwento lang ng mga ninuno ko sa akin. Forest Strong Wind. Ano ko na nga, pusang gala na, kakahala. Si Neil Young ang kumanta. Parang alam mo kasi nandiyan ka sa, di ba? Papakinggan ko po. Four Strong Winds. Sige po. Okay. Anyways, After po nun. kailan ka pa naandyan, Eviana, sa Canada? 2 years ago lang po. Okay. 2024. Kailan lang? So, bago pa sa'yo ang Canada, ano? Yes po, bago pa. Ano pa, exploring. Paano ka nakarating dyan? Anong visa meron ka? Working visa po, Papa Jack. Ano work mo dyan? Game presenter po sa casino. Game presenter sa casino. Yes Frontline. po, online casino. Frontliner. Ay, di ano ka, pretty-prettyhan ka. Sakto lang po, Papa Jack. Hindi. Alam mo, dahil mo kami kausap eh. Yung oo ka na lang, pipilitin marami kayo. Ayaw niya diwag. Okay, diwag. Pero yan ang work mo sa Pilipinas. Yes po, ayun na din po yung work ko sa Pinas Okay. before. Okay. So, solong katawan ka nagpunta dyan? May kasabay po ako na ka-work ko din. Parang 3 po kami nung dumating. Asan yung dalawa? Nasa ibang apartment na po sila. Pero nandyan pa rin. Oh, that's nice. I hope that malayo ang marating mo kasi syempre, 'di ba? Opportunity 'yan eh, 'di ba? Opo, pero bala ko na po umuwi ng Pinas kasi grabe yung homesick. Totoo naman. Alam mo, 'yan madalas yung yung hindi nalalaman ng mga pinapadalhan sa Pilipinas, yung Totoo lungkot. po. Diba? Umuwi ka na. Yung una po akala ko madali lang, ang tapang ko. Tapos nung andito na pala, hanggat hindi mo pa pala nararanasan, hindi mo malalaman. Uwi ka dito pag nahanap na yung nagnakaw ng flood control natin. Kasi medyo magsisisi ka. Totoo, walang halo eklat. Pag uwi mo dito, tapos makikita mo may mga ninanakaw na pera natin, may iisip mo, dapat doon muna ako eh. Pag nahanap na, pwede na kayo umuwi. Ayun nga din po eh. Parang ang hirap umuwi sa mga nangyayari ngayon dyan. Antayin nyo muna. Malapit na rin mahanap eh. So, antayin nyo muna mahanap, ha? For now, ibaban muna kita rin sa Pilipinas. Sige po. Okay? Nakaban ka muna dito. Alright, sige. Sige po, Papa. Taga saan ka sa Pilipinas? Quezon City po. QC girl. Okay.
Yes po. Alright, sige. May asawa ka na, Eviana? Long time boyfriend po meron. Ay, di long distance kayo ngayon. Yes po. Naku, And may anak po kami. buti pinayagan ka niya magpunta dyan. Opo, kasi opportunity. Sayang. Sa bagay. Di video call lang kayo. Oh. Ano bang iniisip nyo? Video call, di ba yung di ba? Miss na kita, I love you, gano'n. Ano ba? Unless iba yung iniisip nitong si Eviana. Sus, talaga kayo mga utak ninyo. Anong mapaglilingkod ko sa'yo, ma'am? Mangingi lang po akong advice Bakit? about nga po doon. Kasi po, long time boyfriend ko po siya. 10 years na po kami. Okay. Mag-11 years next month. And we have 2 kids. Okay. And wala po akong nakikitang progress sa kanya. Nako. Kasi po, parang ako lang po yung may gustong mangyari. Siyempre po, lumalaki yung mga bata. Asan yung mga bata ngayon? Tapos, nasa kanya po, sa Pinas. Okay. So, siya yung Nag-work naman po siya. siya yung, teka lang, siya yung solong nagpo-provide nag-aalaga sa mga bata. Hindi po. Every weekend, sa kanya yung mga bata. Every weekdays, nasa mama ko po. Bali, ang nag-aalaga po, mama ko. So, pag weekend siya. Opo. Anong work niya? Sa po siya, factory. Okay. Nang parang engineer, ganun. Engineer siya? Kasi po, nagtapos po siya ng marine engineer, pero hindi niya ginagamit. Kaya nga po, ayun yung problema ko. Hindi niya ginagamit yung, ano ba siya? Board passer? Pinag-aralan niya. Hindi po. Hindi yun po. Ayaw din niya mag-exam. Okay. Let's quantify your concern tonight. Quantify natin. Gaano kalaki yung discrepancy ng kita mo sa kita niya? Malaki po eh. Parang triple or more than pa po. Okay. Ano ang toka niya sa buhay ninyo? Siya po yung nagbabayad sa tuition ng mga bata. Pero sa everyday needs ng mga kids, ako po. Well, that's And ako given. rin po yung nagbibigay. That's given kasi Opo. ikaw yung may greater amount of salary. Okay, Yes po. just to get this off of the way, wala namang tawag nito, wala namang third party dito sa kwentuhan natin. I mean, it's not part of what we're going to talk about. Actually, nagkaroon po ako before. Ako po. Nung 6 years kami, nung 2021, nung pandemic. Okay. Ayun po, nagkaroon din. You cheated Parang on him. And then, Yes. And then, tinanggap niya pa rin po ako kasi siyempre po, kilala na both sides yung family namin. Nakiusap yung mama ko na pamilya nga po yung piliin. So, bumalik po ako sa family ko noon. Parang 3 months lang po kami nagsama nung isang lalaki po. so talagang lumive-in ka sa iba? Opo, kasi po, from US po yung lalaki. Tapos umuwi siya ng Pinas. Then, nagsama po kami. Ibig sabihin, months before siya umuwi ng Pilipinas, kausap mo na. Opo. Ikaw yung inuwian niya sa Pilipinas. Kasi po, may pag-iwalay na ako sa kanya. Ayaw niya. Okay. Kasi nga po, sinasabi ko. Kasi po, nung nasa Pinas ako, nakatira po kami sa house ng family niya. And then, yung parang isang compound nila, puro relatives niya. Ang gusto ko lang mangyari is bumukod kami. Ayaw niya kasi hindi nga daw kaya.
Well, Ayun. I get that point na. Naintindihan ko yung part na yan. But that will not amount to a justification that you cheated on him. But anyways, pinatawad ka naman niya, tama? Yes po. Okay. Mm-mm. And then, balik po dun sa cycle na dun kami ulit nakatira sa magulang niya. Mhm. And then, nagsabi ulit ako kasi may work naman po ako. May work din naman siya. Never naman kaming nawala ng work sa Pinas. Mhm. Gusto ko bumukod na ayaw niya talaga. Parang yun na talaga yung pinaka-problema ko. Parang po siya, mama's boy. Okay. Parang ayaw niya iwan yung mama niya, ganun. Pero sabi ko kasi may pamilya ka na. Okay lang naman bumisibisita tayo pa din sa inyo, ganun. Pero ayaw niya. Kasi po, hindi ka po kasi free pag parang lahat ng galaw mo kasi may masasabi pag nakatira ka sa bahay ng magulang niya Yes, you're not wrong. Yes po. So yun po, gusto ko bumukod. Ayaw niya hanggang sa Bakit niya nagkaroon nga ayaw? po May ng ano ba? Mayroon ba compelling reason para hindi niya maiwan ang nanay niya? Wala po, okay naman po yung mom niya. May negosyo po sila. Yung papa niya, meron ding trabaho. Komportable lang talaga siya doon sa bahay nila. Comfort zone niya yon. At hindi mo maramdaman that Opo, he is willing to give up his comfort zone to start Yes a po. family and lead his own family. Yes po, parang ayaw niya lumabas sa bubbles. Ayun lang po kasi yung gusto kong mangyari. Parang matuto kami ng kami lang. Yes, you are not wrong again. Tapos, ayun po, sabi ko, ano ba kasi yung reason mo bakit ayaw mong bumukod? Ang reason niya is ayaw niyang mag-upa, gusto niya bumili kami ng bahay. Mhm. So sabi ko, hindi pa naman kaya ngayon. Pero kaya naman umupa. So ayun, ayaw niya talaga, gusto niya bumili ng bahay. Di doon na po ako parang nawawalan na talaga ng gana. Mhm. Na parang hindi siya ready kahit dalawa na yung anak namin. Okay. Parang wala siyang plano. Is Parang that ganun the po. reason why nag-Canada ka? One of the reason po. What are the other reasons? Ayun nga po, mas malaking kita. And then yung Pinas, parang nagkakagulo na. Kaya ginrab ko na po yung opportunity. Kasama talaga yung Pinas no? Opo. Parang ang bulok-bulok na po kasi ng Sadly, government. you are not wrong. Kaya nga po. Okay. And then, ayun po. Ngayon, nandito ko 2 years na. Bala ko na umuwi ng Pinas. Ayoko na sana mag-renew ng contract. Okay. And then, nakikipag-iwalay na po ako sa kanya pero ayaw niya pa din. When did you have that conversation? Yung nakikipag-iwalay po, Mhm. this month lang po, July, Okay. na plan ko na umuwi. Tell me about it. So, ang plano mo na umuwi, pero pag uwi mo, dapat hindi na kayo hiwalay na, tama? Opo, ganun po. How did you tell him? Sabi ko, ang dami ko kasing realization nung mag-isa ako dito ng 2 years. Mhm. Tapos parang wala na nga siyang wala siyang plano. Actually po, na-engage po kami before pandemic. Mhm. Nung kakapanganak ko po sa pang-second child namin. Okay. Pero hindi po natuloy yung kasal kasi yun nga po, nagka-pandemic. Tsaka po kasi kami, iglesia po kami pareho. And natiwalag kasi nabuntis niya ako nang hindi kami kasal at bata pa po. Mhm. So para po makabalik kami sa iglesia is kailangan magpakasal kami. Mhm. Hanggang sa hindi na po kami nakabalik dahil nga sa pandemic. Tapos, ayun nga po, nagkagulo-gulo na. Nagkaroon ako ng iba, ganyan. Pinatawad niya naman ako, bumalik ako. Tapos, umokay naman na kami.
nung nandito ako, doon na po parang sinasabi ko sa kanya, mag-ibang bansa ka na din kaya, tas uwi na lang akong Pinas. Kasi nga po na-homesick ako sa mga bata. You miss your kids. Opo, sobra. So sabi ko, palit tayo, parang ikaw naman. Okay. Sabi niya, umuwi ka muna. Tsaka, bakit mo sasayangin yung opportunity dyan? Ganon. Tapos ang gusto niya po, i-help ko siya sa mga financial para makaalis siya. Pumayag naman po ako. Pero sabi ko, bubukod tayo pag uwi ko. Ayaw niya pa din po. So parang yun na yung turning point ko na ayoko na talaga. Parang wala na talagang patutunguhan. Hindi niya rin po napag-uusapan yung kasal. 10 years na po kami. So, ayun po. Sabi ko sa kanya, pag uwi, mag-usap tayo, maghiwalay na tayo. Ayaw niya. Nagmamakaawa siya na para daw sa mga bata. Sabi ko, pwede naman kami mag-co-parenting. Pero ngayon, Papa Jack, nung parang medyo umu-okay na siya na maghihiwalay na kami. Parang nagdalawang isip naman ako kung ayun nga po, kasi lumaki po akong walang tatay. Bata pa lang po ako nung namatay yung dad ko. So parang sabi ko, ganun yung mangyayari sa mga anak namin. If that's the only reason why you wanna hang around, stick around sa kanya, dahil may ina-achieve kang ideals of a perfect picture of a family, then you're doing it for the wrong reason. So ano pong dapat kong gawin, Papa? Hiwalay. Kasi kung may ina-achieve ka na lang na itsura ng, kumbaga, ng perfect family, andun ka na lang. It's the wrong motivation. Opo. Well, Eviana, I do not believe that your story is a complicated matter to discuss. Kasi decided ka na makipaghiwalay. Period. Opo. Wag na tayong magpilitan pa sa part na yun. Decided ka na maghiwalay kayo. Ang problema mo na lang is how to go about the pakikipaghiwalay. Yun na lang ang problema mo. That's the only problem you have. How to go about it. Tama? Pero tama po ba yung decision ko, Papa Jack? Naiwan siya dahil doon? Well, hindi mali. Parasin ko. Hindi mali. Ganito Eviana. Eto kasing pinanggagalingan mo. Ibang-iba ang tingin ng babae at lalaki dito . Gets? Opo. Women will look at this differently than how men look at it. Nung time pa lang na tawag nito na nanlalaki ka, na hindi ka lang basta jumawa, lumive in ka doon . Tama? Yes po. Nung time na yan, that was already a signifier that lumabas ka na sa relasyon . Hindi ko alam, for some weird reasons or maybe for some profound reasons that you gave meaning to some things, naayos niyo pa rin. Maybe kasi bumalik sa Amerika yung lalaki. Tama? Hindi po. Hindi rin? Actually po, magpapakasal po sana kami noon kasi See, there you go. magpo-propose din siya sa akin. Bakit natigil yon? What happened? Mas pares po, nalaman din po kasi nung lalaki na may live-in partner ako. So you lied to the guy as well? Pero, yes po. Parang Why? pares po nilang hindi alam. Player din ang ate mo, ha? Bata pa kasi ako noon, Papa. Tapos, Okay. ayun nga po. Parehas nilang tinanggap. So, ang nangyari is namili na lang ako kasi parehas tanggap pa din ako. Mas pinili ko po yung pamilya ko. Well, there you go. Kaya po,
Noong time na yan, nagkataon lang that you've done it the wrong way. Had it been nailatag mo na maayos yan, di ka na bumalik dyan eh. Tama ka mali. Opo, parang ganun nga po. Parang nagsisi To akong bumalik. sum it up, binalikan mo na lang yan kasi he was the safest and most convenient option ng time na yan. Kasi open pa rin siya sa'yo, kaya di ba gusto niya maayos, at the same time, you have nowhere to go. It was what made sense before. Anyways, that was then. Napatawad ka niya, nag-umpisa kayo ng panibago. But I think hindi ka nakalabas sa idea na hindi ka nakaalis sa idea na pwede ka pa makalabas sa relasyon na yan. Opo, kasi Yeah. po wala eh. Wala pa rin nagbago nung bumalik ako eh. Ganun pa rin. So wag mo na akong tanungin kung dapat ka makipaghiwalay o hindi. I don't think it's even a proper question kasi alam natin na gusto mo na makipaghiwalay. Your only problem now is how to go about it. Okay po. Tama mali? Tama po. Pero sana tama yung magiging decision ko. You'll never know unless you go through it. So ano kaya, Papa Jack, hindi na ako magre-renew ng contract? Well, that is an economical question. That is something that you and the father of your kids will have to discuss. Kasi I will be doing you something na unfair kapag nag-decide ako sa part na yan. Tapos pagkamali ako, baka hingiin mo ako ng ambag. Papa Jackson, sinabi mo sa akin wag na mag-renew eh. Wala kaming pambili ng gatas. Pengi po. Wala, sagot sa'yo, di ba? Kasi economical question yan eh. Sa bagay po. Yan ay dapat pag-usapan yung dalawa. But then again, sige na, I'll tell you my thoughts. Ready? Okay po. I know that you miss your kids. That I get that. Diba? But you're in Canada, ano? Kung uuwi ka ng Pilipinas at maghihiwalay kayo, it would make sense to me. It would make better sense to me that you're going to renew your contract and find a way na madala mo yung anak mo dyan sa Canada. Because you can. Ayun nga po. Yes po. There you go. Dahil nandiyan ka na eh. Kasi pag umuwi ka ng Better yung opportunity. Kasi pag umuwi ka ng Pilipinas at maghihiwalay kayo, maghihiwalay ba talaga kayo o magkakagulo lang kayo dito? Ayun nga po eh. Di ba? Yes po. Eviana, Yes po, Papa Jack. not in any manner. Listen carefully. I'll be so careful with that what I'm going to say to you. Ready? Yes po. Not at any point on what I'm going to tell you that I'm advocating for a broken family. But here's my take. There's a big chance that you might not be able to fix it anymore. That you will become a single mom for a long time. Maybe before you meet another person to be with your life. Okay po. But the thing that affords me the peace of mind giving you this advice is you are just 25 years old. Yes po. There is so much leeway and wiggle room and time you can afford to yourself. I'm not saying sadyain mo. But there's so much of those and of that time that you can afford for yourself to probably make some mistakes and have the chance to correct them. Because you have the time.
natatakot nga po ako sa magiging decision. Well, that's part of it. There is really fear in the unknown. But I can tell you what's going to Kasi happen po, when you come back to the Philippines. okay po. Magkakapilitan lang kayo niya, hindi kayo maghihiwalay. And I think and I believe na ayaw mo na talaga. Kasi inisip ko ngayon, kung ako ba ang nanay mo, what advice do I give you? Kung ako ang kuya mo, ako ang tatay mo, what advice do I give you? Let's be fair. Ah, This guy is okay not a po. bad person at all. May mga bagay na ayaw ka sa kanya, pero hindi siya masamang tao. No, hindi po. There you go. Responsable naman po Oo. siya. Siguro hindi lang siya singswerte ng mga opportunities na natatagpuan mo. Opo. Di ba? But then again, that is not what matters now. Kasi nakalabas ka na ng relasyon eh. Yun ang problema dito eh. You've gone out of it already. You've started to explore what life can offer you as an option. Yes po. And as much as it has to benefit your own fulfillment in life, it also has to be fair sa kanya. Now, what do I mean by that? Hindi fair na naandyan ka sa relasyon na yan and yet your heart and your mind is somewhere else. Tama po, Papa Jack. He's a good guy. Yes po, wala naman po akong masasabi. I'm sure he's not perfect, but he must probably love you. He must probably the one chill guy, di ba, in the block na kayang umintindi at kayang tanggapin ka despite of what you've done sa kanya. But then again, he no longer possess the challenge that you so need, di ba, to strive for a better life. Opo. Wala na sa kanya. Ayaw niya po kasi lumabas sa comfort zone niya. Ayun lang po talaga yung problema ko sa kanya. It's either that or talagang ambisyosa ka lang compared sa kanya. Siguro po. There you go. Kasi we cannot, alam mo Eviana, we cannot antagonize the guy. Kung ang gusto ng lalaki ay chill sa buhay. Yun siya eh. You cannot take it against him na, what's wrong? I mean, we have a simple life. This is okay. Hindi mo pwedeng, you cannot take that against him kung para sa kanya, that's a good life. Because he is not wrong. Kaya nga po, hindi na nag-a-align siguro yung gusto namin sa buhay. Maybe you are too ambitious. That you no longer see the fulfillment of those ambitions nang kasama siya. Opo. Did I make sense? Yes, Papa Jack. Kasi po 10 years na eh. Parang walang nangyayari. Meron naman. Nanlalaki ka. Anong walang Sorry na. Sorry. Pero Papa Jack, bago naman niya ako napatawad, feeling ko nakaganti siya. Parang nang babae din siya nun. Well, I don't buy that part na parang that's what you want to believe to make it, kumbaga, whether nakaganti siya o hindi, you started the culture of that sa relasyon ninyo. So it's on you. Wag mo na i-gaslight sarili mo sa part na yun. Asan ba yung, Ako po talaga yung... asan ba yung alpombra ko, ha? Itatapik ko sa nguso mo para hindi mo na ulitin yun. Sorry na, Papa.
Well, anyways, good luck to you. Eviana, you are young. Opo. Ayun nga po yung sinasabi ng mom ko. You are young. And that's your best gift right now. Now, you are young, you have time. Wag mong sadyain, ha? But you can still afford, 'di ba, to experiment in life. You know what? There's a lot of things that you're going to do now and decide on now that's going to directly affect what you will become in the future. Opo. Well, I hope that Kasi parang 5 years na lang, Papa Jack eh. Ay, 4 years na lang kasi I'm turning 26 na. 30s na ako eh. I don't know how to react to that because that means nothing. Hindi ko alam kung anong point na sinabi mo. Parang pagka-30 na po, parang mid na talaga magseryoso sa buhay. Well, I don't know. Ba't kailangan ganyan yung outlook, no? Parang kung sinabi na 3:37 na, 3 hours na lang, umaga na eh. Okay, so? 3 hours na lang, sisikat ng araw. Okay, so, anong point? Walang point niya. Tigilan mo ang drama-drama nyo. Drama. Hindi ko na-gets. Di ba? Why do you have to put unnecessary pressure sa buhay ninyo? Walang point yan. Pinapressure mo lang, ini-stress mo lang sarili mo. Kaya nga, Papa Jack, buti nang galing sa'yo. Kasi napipressure na talaga. Anong point? Diba, time is a linear, diba, motion on how the universe interact with space. Mga kaibigan, that's time. Alright? It's linear. There's nothing you can do to slow it down or even speed it up. Nothing. Wala kang magagawa doon. And what's my point? Opo. Whether you stress yourself out of the impending impending 30th birthday mo or not, it will still occur. So walang point, no? Kung buhay ka pa, ha? You don't know. Grabe ka na. Hindi mo alam ang buhay. Hindi mo alam ang buhay. Opo. Di ba? We don't know what. Hindi alam ang buhay. That's why we have to live our lives as if we are on the last page of it. Every time. Tama po. Good luck to you, Eviana. Thank you, Papa Jack. Masabuti Thank you so much. Masabuti na makipaghiwalay ka kaysa manlalaki ka na naman. Kasi kaya mong gawin. Hindi. 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 Charotera! Mag-ingat ka Thank pala. you, Papa Jack. Of course, ma'am. No? Mag-ingat ka Ingat po and good always. luck with your endeavors in Canada. Yes, Papa Jack. Thank you so much po. Bye-bye po. Bye-bye po.